Pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan ng Cavite ang class action lawsuit kasunod ng perwisyong dulot ng oil spill mula sa MTKR Terra Nova na lumubog sa Limay, Bataan. Saksi, si June Veneracion. Mula sa nakasadsad na MV Mirola 1 sa Mariveles, Bataan, manu-manong nangongolekta ng langis ang mga taga Coast Guard. Ang nakuha, dadalhin sa waste disposal facility. Sa ngayon, inihahanda na ang barkong hihigop naman sa 5,500 liters ng diesel na kargang operational fuel ng lumubog na MTKR Jason Bradley. Naglatag din ng dagdag na oil spill boom ang Coast Guard sa pinaglubugan ng barko. Improvised oil spill boom na gawa naman sa niyog ang ipinadala sa mga taga-barangay na inilagay nila sa bukana ng ilog. Para lang malesen yung mga oil spill na manggagaling doon para ma-prevent yung pagkuha niya dito sa tabi. Pero ang lumubog na oil tanker, nagdadala na ng problema sa mga residente. Sa gabi, nahihirapan makatulog yung mga tao rito sa tindi ng amoy. Pag umano yung tubig lumalaki sa amin kasi umakit dito tubig, umano yung diesel. Napansin daw nila ang pagdami ng mga patay na isda. Pero pinakabatindi raw ang epekto sa kanilang kabuhayan. Gawa ng oil spill po, lahat po ng panguli po namin bumaba. Haas kami, hindi nakalaot. Wala nang pumili ng aming alakal. Pero ayon sa PCG, pinakaseryosong banta pa rin ang 1.4 million liters ng industrial fuel na karga ng MTKR Terra Nova na lumubog sa bayan ng Limay. Posibleng 2 linggo pa bago masimulan ang siphoning operations. Kailangan palitan ng bakal ang canvas na pinantapal sa mga valve ng barko. Pasadya ang paggawa sa metal capping na tatagal ng 1 linggo. Ganon din katagal ang paggabit. Pagkatapos, saka pa lang pwedeng simulan ang paghigop ng langis. Ang Bataan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nababagalan daw sa takbo ng operasyon. I would like it to be a little faster because as day goes by, the effects of it not just on the environment is also increasing. Plus the effects of it on our constituents or our residents here in Bataan. Hindi po tayo nagmamadali. The better po yun. Number 1 item, why? Because we have contained yung pong oil slick na dumadaloy. This is 1 liter per hour. And at the same time po, kapag po pag nagmadali tayo sa operasyon na ito, the whole Metro Manila, perhaps the whole Region 4, part of the whole Region 4A and Region 3 will be affected. Sa Bulacan, nagsagawa ang BFAR ng sensory evaluation sa dagat kasunod ng napaulat na umabot ang oil spill doon. Nahuli sila ng isda at saka sinuri at nang wala raw na obserbahang problema, niluto at pinagsaluhan ito ng BFAR. Pero sa Cavite, may napapansin na raw sila sa mga nahuhuli mula sa dagat. Kung pupunta kayo ngayon sa amin, lahat ng nahuhuli mga alimango, yung mga halaan, lahat po kulay itim na. Tapos yung isda po na nahuhuli, amoy gasolina. Apektado ang 25,000 na pamilya ng mga mangisda ayon kay Governor Rimulya. Nabigyan na raw ng food assistance sa mga apektado at makatatanggap din ng cash assistance. May isang empleyado nung may-ari ng barko, wala po tumatawag sa akin. Ngayon ay na mga abogado namin ay pinag-aaralan. File po kami ng class action lawsuit. Kahit hindi yung sinasadya, ang tawag po doon ay negligence. Ang negligence po nila na mataas ang alon, mataas ang may bagyo, nilabas pa rin nila ang kanilang barko. Dapat hindi na nilabas yun . Sa ngayon, sa pinakahuling satellite image ng Philippine Space Agency, mas maliit ng oil spill area noong isang araw kumpara sa satellite image noong linggo. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Tinalakay sa pag-inig ng Kamara ang umano'y pagkakaugnay ng mga pogo sa droga at iligal na pagbili ng lupa. Kasama sa naungkat sa pag-inig ang pangalan ng isang dating presidential advisor. Saksi, si Tina Panganiban Perez.
nakita sa kamerang isang matrix ng umano'y koneksyon ng pogo sa droga at iligal umanong pamimili ng lupa sa ilang probinsya. Nabuo ang matrix base sa mga impormasyong nakalap ng kamera mula nang dinggin nito ang nasabat na 3.6 billion pesos na halaga ng shabu sa Mexico, Pampanga noong 2023. Sabi ni Fernandez, may mga kapwa incorporator ang may-ari ng warehouse kung saan nasabat ang droga na konektado sa iba't ibang korporasyon, gaya ng Pharmally na nasangkot sa umano'y overpriced na medical supply sa pamahalaan noong COVID pandemic. Ang financer sa Pharmally is Michael Yang. There seems to be a link, no, doon sa usapin ng pagmamay-ari ng droga doon sa mga kumpanyang ito. May inilabas ng arrest order ang House Committee on Dangerous Drugs laban kay Michael Yang dahil sa pang-iisnab nito sa mga imbitasyon ng komite. Tumanggi ang abogado ni Yang na si Attorney Raymond Fortun na magkomento tungkol sa matrix. Sinisikap din ng GMA Integrated News na makuna ng reaksyon ang ibang nabanggit. Sabi pa ni Fernandez, ang kapatid ni Michael Yang ay katransaksyon ni suspended Bamban Mayor Alice Go. Base dun sa nakita ko and my appreciation of the evidence, ang tingin ko, talagang money laundering scheme ng mga drug syndicate yung dumadaan dyan sa Pogo. Konektado rin daw ang mga isyong ito sa iniimbestigahan ng House Committee on Public Accounts na illegal na pamimili ng mga lupa ng Chinese national sa Pampanga para umano gawing Pogo sites. It was established also that those so many hectares of land are being bought by the different corporations whose incorporators are proven to be Chinese nationality. We all know that there's a constitutional prohibition for foreigners to own lands in our country. Nakita natin na merong nag-enable nung sale to the foreigners, no? And allegedly, this is assisted by no less than the LGU. Nilinaw ng ilang mambabatas na hindi lahat ng pangalang nasa matrix ay konektado sa iligal na aktibidad. Patuloy raw ang kanilang investigasyon para malaman kung sino ang talagang sangkot. Kasama sa mga posibleng panukalang batas na magresulta sa mga investigasyong ito ang paghihigpit sa pagkuha ng Filipino birth certificates at Filipino passports at pagbili ng lupa. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Outgoing DTI Secretary Alfredo Pascual, sinabing wala namang specific trigger ng kanyang pagbibitiw sa gabinete ni Pangulong Marcos. Finally decided that it's time for me to go back to where I was, to the private sector, and be able to spend more time with my family. My family is growing. You know, I have 10 grandchildren who are always looking for me. Sa huling araw ni Pascual bilang kalihim, magkakasunod na official functions ang kanyang dinaluhan. Kabilang ang ceremonial signing ng mga kasunduan para sa e-commerce track at timbangan ng bayan project. Epektibo ang kanyang resignation bukas. Inila ang travel budget ng Office of the President para sa 2025, mas maliit kumpara sa 2024 base sa isinumiting National Expenditure Program ng DBM. Nabawasan ito ng 94 million pesos kumpara sa 2024 budget. Ang kabuuang pondo para sa biyahe ng Pangulo sa 2025 nasa mahigit 1 billion pesos. Dagdag ng DBM, epektibo na ang first tranche o unang bagsak ng taas sahod ng mga kawani ng gobyerno simula Enero ngayong taon. 4 na tranche ang dagdag sahod, ibibigay taon-taon hanggang 2027. Makakakuha rin ng 7,000 pisong medical allowance ang bawat government employee. Inaayos na executive order para rito. Second Gentleman Attorney Manasseh Carpio, sinagot na ang pagsasampa ni dating Senador Antonio Trillanes IV ng reklamong drug smuggling at graft laban sa kanya. Ayon kay Carpio, sinusubukang buhayin ni Trillanes ang mga akusasyon laban sa kanya kay Davao 1st District Representative Paulo Duterte at sa tinatawag niyang Davao Group kaugnay sa umunoy pagkakasangkot nila sa iligal na droga, kahit walang dahilan para idemanda sila base sa dating investigasyon ng Senado. Understandable daw na ang isang tulad ni Trillanes na anyay lipas na ay gugustuhin palakasin ang sarili sa politika, pero nakakalungkot daw na ginagawa niya ito ng dinadamay ang mga inosenteng tao.
Nagugat ang kasong isinampa ni Trillanes sa DOJ sa 6.4 billion pesos na halaga ng shabu na nabistong nakatago sa 5 bakal na cylinder sa isang raid sa Valenzuela noong 2017. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.